Binantaang pasasabugin ang himpilan ng DZMM nang mapasok ito ng mga rebelde noong 1989. Si Mario Garcia ang namagitan para ilikas ang mga empleyado. Dala ng karanasan ng martial law, alam ni Mario ang panganib kung mapapasakamay ang estasyon sa mga may masamang intensyon. Common sense dictated na pag umalis kami, gagamitin ng rebelde ang estasyon to propagandize kung anong gusto nila. So tinanggal namin yung gadget na sa loob ng transmitter na walang makakagamit ng estasyon for propagandizing purposes. Sa pangalawang pagkakataon, nawala sa ere ang DZMM. Malis na kami. Dinangay ko lahat ang estasyon, ang mga... We went to a place called Bundok ng Tralala. Nagpunta kami sa Bundok ng Tralala. The management was surprised. On there na naman yung estasyon. Nang sinasabing mga rebelde ang... Walang isang oras muling sumahimpapawid ang boses ng malayang mamamayan. Tumutok ang mga tagapakinig sa DZMM para subaybayan ang umaatikabong coverage ng kudeta. Yung coverage na ano nangyayari sa labanan ng gobyerno at saka ng rebelde, yung lumilipad na tora-tora, yung mga tao nagko-converge, yung nangyayari sa ABS-CBN, because the reporters could go. Hindi na kami gumamit ng mobile na may ABS-CBN. Sarili-sarili na namin sasakyan. Malinaw sa aming mga radyo patrol ang kahalagahan na basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Yung pagiging delikado ng mga panahon, ng mga pagkakataon, parang pangalawa na lang sa pag-iisip mo eh. Iniisip mo na lang makapag-broadcast. After 2 days, nanalo na uli ang gobyerno. After that, nag-number 1 ang ABS-CBN, ang DZMM. Nang malaman ng management yon, I was promoted to station manager. Sunod naman kaming nasubok ng isa sa pinakamalaking natural disaster sa kasaysayan ng bansa. Ang July 16, 1990 earthquake. Pinatakbo ko sa Cabanatuan, isa sa mga syudad na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Doon na namin nakita yung mga pabangkay na nilalabas ng building. Yung isang estudyante na may hawak na ballpen, kamay lang ang nakalabas. Na pag kinakausap namin, ginagalaw niya yung ballpen. Ang hirap isalarawan kaki ko, pero tanging ang kamay lamang na kumahawak sa isang ballpen. Ang senyalis namin na ang taong ito ay may buhay pa. Maaaring bumigay siya anumang oras dahil sa nahihirapan ng mga rescuers na iangat yung mga semento na umiipit sa kanyang katawan. Until finally nalaglag na yung ballpen. Mahirap i-report yun. Mabigat yun sa loob. Kasi siyempre parang kita mo siyang buhay. Binigyan mo ng pag-asa na matay. Mahirap. Mahirap. Ito ay Nung panahon ding yun, pagpili kung ano ang music na ipatutugtog. isang bagong boses ang narinig sa himpapawid. Sa DZMM nagsimulang sumikat ang isang Mario Etong na mas kilala bilang Ted Pailon. Nakatatlong apply ako sa ABS-CBN. Finally, nakapasok ako sa loob ng ABS. Tuwan-tuwa ako. Si Mario Garcia, na that time station manager ng DZMM, binigyan niya ako ng dyaryo. Pili ka ng item dyan na didiscuss mo. Tagalugin mo ha. On air ka ha. Iniwan niya ako. So, yung isang item na yon, tinranslate ko sa Filipino, and I just talk about it. Bumalik siya, sabi niya sa akin, bibigyan kita ng programa. May pakialam po tayo sa mga isyong ating pag-uusapan. Gising Pilipinas ang unang programa ni Ted sa DZMM. Atin po napakinggan. Palibas ay dating DJ sa FM, nag-eksperimento si Ted gamit ang musika at makukulit na sound effects na nagbibigay kulay sa programa niya hanggang ngayon. Marami tayong pag-uusapan this morning. You have to be creative to really attract your listeners to tune in, abangan ka niya, at maging habit ka niya.